films niya, no? Nag-umpisa mo doon sa, sa isang shooting na ginawa ng co-writer ko si Sig Sanchez. Nag-shoot kami sa may Taal. Tapos, nakakita kami ng isang binatvideo na lumalangoy ng tawid para sa fishbed hanggang sa pakpak. Editor. Kasunod dito ay yung aso niya. So, ninawin niya yung pampahanggan sa kanila na kung nasan yung mga fishbed. So, doon kami nagkaroon ng idea to yung the story around it. So, kwento ko ay tungkol sa mga bata na naninirahan sa malapit sa fish pens. And nag-struggle nila, lalo na nagkaroon ng pagbabago dahil sa sinabi ni Presidente na hindi niya tanggalin yung mga fish pens sa paligid ng mga lakes. So, doon hindi ko yung kwento. Thank you. Thank you, Director Will. Now, let's talk about High Tide, to be directed by Direct Tara. Yung High Tide po is about climate change. Kung alam naman po natin lahat na ang Pilipinas ay archipelago, meron tayong 7,000 islands. So, dahil po tumataas ang water levels, ang dami pong buhay ang apektado sa climate change, especially po yung buhay ng lahat ng mga coastal dwellers, mostly peasants and fisherfolk. So, ang story po, yung High Tide is about the lives of mga taga-coastal. Ang buhay po nila ay apektado sa pagtaas at pagbaba ng tubig. Pati po kabuhayan nila. Tapos, if you all know, these days po, meron tayong mga isla na maliliit na pag high tide ay halos nawawala na kasi ang taas ng water levels. So, ang story po na ito ay tungkol sa mga buhay ng mga bata na nagtangka na pumunta doon sa isa sa mga isla in the hopes na makakuha sila ng mga clams. Tapos malalaman nila lang kung anong mangyayari doon. Medyo buwis buhay production po siya. I'm very happy po na nakapasok yung story ko na to dito. It's been in my head for the longest time, for years na po. So yun. And it's also about the importance of mangroves sa ating fishermen, sa mga palaisdaan. So yun po. It's definitely advocacy po siya. So yun po. Thank you, Direct Tara. Now, let's talk about our third movie entry, Instalado, directed by Jason Polaksanan. Good afternoon po. Yung title po ng entry ko ay Instalado. Baka mapataas yung kilay ng mga tao kasi ito ay isang futuristic science fiction drama. The script has been in existence since 2013 and I'm actually amused and surprised na ito siya so far nila. So ang kwento nito, a few years into the future, we live in a world where people can now have education or knowledge installed directly on people's brains. Kaso napakamahal, so only if you can afford it. So ang bida ko po, isa siyang anak ng isang farmer sa Pampanga na gusto magpa-install ng agricultural studies sa kanyang utak para makatulong sa farm ng tatay niya. So kaso lang, dahil mahal, he needs to look for the money na pambayad sa installation. So ayun, he succeed in that quest. Thank you, Direct Paul. Alright, our fourth entry is Kamunggay, to be directed by Victor Asadillo Jr. Magandang hapon po. Kamunggay, tungkol siya sa isang retired government employee na nagkaroon siya ng project na magtayo ng kanyang backyard garden, para mini farm. Pero nangyari, masyado siyang overprotective at nagkaroon siya ng problema sa neighbors at natagdagdag pa dahil problema niya dahil may batang inabandon ng nanay at siya'y nag-alaga. Yung film, ang pinopromote niya actually na dapat huwag tayo mas sa mga farmers lang. Dapat tayo mga individuals, farmers, farmer get 1 meter land space kaya pwede magtanim.
sana magtayo tayo kasi maganda rin sa atin. Hindi maganda, syempre, of course, sustenance ng konti, but maganda siya sa environment, sa global warming. Yun lang po. Thank you. Next, Direct Byron Ryan, the director of our fifth movie entry, Sinag Dome. Good afternoon. Ito pong Sinandome, pangatlo na namin na kami, yung team namin. Andyan yung kasama ko si Direk Socose, si Reginald Romana, yung director of photography namin. Andyan din si Eman de la Cruz, na producer namin. Tsaka si Chantel Garcia na producer namin. Pangatlo na namin to na pro-feminine comedy. Una yung Bingoleras, tapos Jonakis, tapos itong Sinandome. What's special about Sinandome? Pro-feminine siya, pero meron siyang magandang and very timely na advocacy. So, in very short, babae na magsasaka. So, lalaki lang ba pwede magsaka? Babae lang. So, lahat ng kaya gawin na lalaki. Kaya rin gawin na babae. So, it's a comedy na while meron siyang gano'n, meron siyang gustong sabihin, very accessible siya sa masa. Yun lang po. Thank you. And of course, our sixth entry is a movie called What Home Feels Like, and it is to be directed by Joseph Abelio. Hello, ay, good afternoon po. Yung What Home Feels Like po, tungkol siya sa seaman na tatay. Akala niya, nung siya dito sa Philippines, akala niya nandito lang siya for yung usual na 2-month vacation niya every year. Then turns out, magkakaroon siya ng problema, hindi na siya makakasakay ulit. And then yung struggle, yung simula dun sa wala siyang idea kung paano ba mag-spend ng time sa land. Kasi buong buhay niya, nasa barko siya. And then, ginawa niya, bumili siya ng farm. Kala niya yun yung pwede niyang gawin sa pag-retire, pero lalabas yung mga problema. Marirealize niya na ngayong itong time na to, ito na yung time niya to, kilalanin yung mga anak niya kasi 33 years siyang seaman. Akala niya, ito na yung time to reconnect, para kilalanin sila, pero ngayon parang dito na siya, yung mga anak naman niya yung nag-aalisan, may ibang bansa. And then yung asawa naman niya, parang aloof sa kanya, parang gano'n. So, struggle siya ng mga OFWs na, and yung family nila, parang paano ba, na parang iniwan mo ng matagal yung pamilya mo, ngayon babalikan mo na sila, parang kilala mo pa ba sila, parang ito yung mga inuhay mo, parang paano na ngayon? Alright, thank you very much. It sure looks like a very exciting year for film enthusiasts, and we all look forward to seeing these entries on the silver screen. There are still a lot of work at hand before we can finally watch these films. And to tell us more about the production details, please welcome the Tofar Film Festival Supervisor.